yung, minerals processing plant na itatayo ng Samsung dito. And yung Mitsubishi will put up an EV manufacturing plant here. And of course yung Pax Silica na itatayo sa Clark, it's going to be a 1,620 hectares of AI hub. And Apple, Mac will join. Napakalaking tulong nun sa ating ekonomiya dahil it will create thousands and thousands of jobs. So marami Yeah. pwedeng ibida, sir, yung Pangulo. Yes, oo, marami. Yun nga lang, nagkaroon kasi tayo ng konting problema dito sa Middle East war eh. If not, iisipin nyo naman, we have already achieved despite all the challenges. In 2025, we have achieved a 5.8 growth. And the inflation rate prior to this Middle East conflict already reached 1.3% na very low, the lowest so far, no? Eh malas lang talaga itong Iran war eh. Sir, sorry, i-jump ko lang yung flood control kasi ito yung malaki nung nakaraan, di ba, sir? Pero ngayon, parang binabalik sa Pangulo yung issue ng flood control ng kanyang mga kritiko, even sila Mayor Baste Duterte and Vice President Ayun naman eh, halata naman na dinideflect lang nila. How can they blame the president? Like for example, itong grabing baha dun sa Davao. Eh, hayag naman na the biggest flood control budget was given to Pulong Duterte. 51 billion and still wala namang nangyari doon sa Davao. Kung makikita mo yung mga post ngayon sa SOCMED, yung mga baha talaga in the city proper itself, talagang grabe, lampas sa dibdib ang baha. So, hindi nila pwede i-blame yung kay Presidente. Naku, pasisikatin mo lang si Perdito Pasio. Actually, hindi ko nga pinapansin yun dahil expected ko naman yun na madidismiss yun. Dahil wala naman basis eh. Eh, alam niyo naman si Perdito Pasio, mahilig lang mag-bida-bida ng kung ano-anong kanyan. Pero lahat naman ng kliyente niya nakakulong. Sir, sabi ni Mabuti nga, itong si Dante Marcoleta, si Mike Defensor, si Frank Mabanta, hindi na siya kinuhang abogado. Siguro nahalata nila na maingay lang si Perdito Pasio, pero lahat ng kliyente, kalabosong. Okay. Sir, sabi ni Mayor Baste, kaya lang daw po ginagawa yung impeachment kay Vice President is she's a threat in 2020. Kalukuhan yan. Walang kapana-panalo yan si Sara. Bayad lang kasi yung Pulse Asia at saka yung SWS eh. Pilit lang nilang tinataas. Pero actually, dati pa naman, bayaran naman yung Pulse Asia at saka yung yung SWS, mga bayaran yung mga hayop na yan eh. Eh, paano mangyayari yun? Na, ibig mo sabihin kakalimutan natin yung mga winaldas na hindi maipaliwanag? Just because ang explanation natin kasi threat yan. Threat. Anong threat pinagsasabi nyo? Actually, in 2022, the reason why Sara did not run for president is because sang-ayon mismo doon sa survey ng Malacanang, number 4 lang siya. Ang number 1 noon, si BBM, number 2, si Lenny, number 3, si Isko, pang-4 lang si Sara. That is why kahit anong pilit ang ginagawa sa kanya na tumakbo siya presidente, ayaw niya kasi alam niyang talo siya. Number 4 nga lang siya noon eh. And ito, ang nag-survey nito, ang nagpa-survey nito Malacanang during the time of former President Duterte. Ang pinag-survey dito yung mga congressman. Kaya mas accurate yon than the surveys of SWS. Kasi ang SWS, ang coverage ng survey nila is only 1,200 conducted in 4 days. My God! There are 115 million Filipinos magkokonduct ng 4 days survey with only 1,200 respondents. Kaya naman ganun ang resulta niya dahil bayaran niya mga yan. Etong si Sara, walang kapana-panalo yan. Ngayon nga, hindi siya makalabas ng, let's say, pupunta siya ng mga mall, pupunta siya ng mga public places. Hindi naman siya makapunta eh.
pag lumabas siya magpunta siya ng mga, mas maraming magpapapicture sa akin kaysa sa kanya. Sir, thank you. Sir, din sa medyo mababa po kasi yung trust rating ni Pangulo. May 2 years pa po siya. Nako, Mababawi pa po. yung trust rating na yan, kalokohan yan. Dahil yung Pulse Asia at saka SWS, mga bayaran lang yan. Paano mangyayari yan? Tapos sasabihin nila, mataas ang trust rating ni Sara, yung performance rating. Anong performance? Anong performance? Palagi nga nasa abroad. Hindi mo nga makita sa mga lugar eh. Si Presidente, halos araw-araw merong inaugurate na tulay, inaugurate ng mga water irrigation system, may mga school buildings, hospitals, kung ano-ano. Tapos sasabihin nila yung trust rating ni Sara. Wala nga siyang ginagawa. Performance rating pwede ba? Bayaran lang yung Pulse Asia na yan at saka yung SWS na yan. Kung ako nga masusunod, pagpapatayin ko yung mga yan eh. Yung sistema ha, yung papatayin ko yung sistema nila. Oo. Sec, thank you. Okay. Thank you. Sec, thank you. Thank you.